Isang maikling pahayag mula sa Kremlin ang yumanig sa buong estratehikong kalkulasyon ng kontinente ng Europa at nagpabago sa takbo ng diplomatikong laro sa pagitan ng malalaking kapangyarihan. Sa isang iglap, ang pintuan ng dialogo ay marahas na isinara ng Russia sa harap mismo ng Unyong Europeo, habang ang Estados Unidos ay tila piniling manatili sa gilid at obserbahan ang unti-unting pagbagsak ng mga pamilyar na estratehiya ng Brussels. Ang sentro ng diplomatikong bagyong ito ay ang direktang pagtanggi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na makipag-usap kay Kaja Kallas, ang kinatawan ng patakarang panlabas ng Europa. Ang deklarasyong ito ay hindi lamang isang simpleng pagtanggi kundi isang kalkuladong hakbang upang ipawalang bisa ang buong istruktura ng pakikipag-ugnayan na pilit itinatayo ng Europa. Ito ay isang sampal na ang DECO ay umabot mula sa rehiyon ng Baltic hanggang sa mga koridor ng kapangyarihan sa Brussels at naghuhudyat na ang panahon ng matigas na retorika ay nagtatapos na dahil sa bigat ng realidad. Ang insidenteng ito ay naganap sa panahong ang kapaligiran ng negosasyon ay nagsisimula ng magbago. Matapos ang mahabang panahon ng pananahimik at pagmamatigas, nagkaroon ng mga pag-uusap sa Abu Dhabi sa pagitan ng mga kinatawan ng Russia at Ukraine. Bagamat walang inilabas na magarbong pahayag o kasunduan, ang katahimikan at ang pag-amin ni Volodymyr Zelensky na ang mga pag-uusap ay positibo ay isang malaking paglihis mula sa dating paninindigan na hinding-hindi makikipag-usap sa Moscow. Sa kabilang banda, kinumpirma rin ni Dmitry Peskov ang pagiging konstruktibo ng nasabing dialogo. Subalit, sa gitna ng pagbubukas ng maliit na bintana para sa diplomasya, nagpasabog ang Moscow ng isang bombang diplomatiko nang sabihin nilang hindi sila maaaring makipagtrabaho kay Kaja Kallas at idinagdag pang maging ang Washington ay walang intensyong gawin ito. Ang pahayag na ito ay may dalang bigat na higit pa sa personal na atake kay Kallas. Si Kaja Kallas ay hindi lamang isang politiko mula sa Baltic. Siya ang simbolo ng pinakamatigas na linya ng Europa laban sa Russia. Siya ang mukha ng absolutong komprontasyon. Ang pagtanggi ng Russia na kilalanin siya bilang kausap ay isang mensahe na may karapatan ang Moscow na pumili kung sino ang kanilang pakikinggan at ang mga taong kumakatawan sa bulag na puot ay walang lugar sa mesa ng negosasyon. Mas lalong naging makahulugan ang sitwasyon ng tingnan ang ikinikilos ng Washington. Ang nakatakdang pagpupulong sana ni Kallas at ng kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Marco Rubio ay nakansela sa huling sandali nang walang malinaw na paliwanag o itinakdang bagong petsa. Para sa mga matalas na obserbador ng geopolitika, hindi ito simpleng aberya sa schedule. Ito ay isang senyales na maging ang administrasyon sa Washington ay hindi na nakikita si Kallas bilang isang epektibong daluyan ng komunikasyon. Ang Europa, na naghahangad na magkaroon ng boses sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga matatapang na lider, ay natagpuan ng sarili na naisasantabi habang ang Washington at Moscow ay direktang nag-uusap at ang Washington at Kyiv ay may sariling linya ng komunikasyon. Ang kaganapang ito ay naglantad sa kahinaan ng arkitekturang diplomatiko ng Unyong Europeo. Ang mga lider ng Europa ay nagsisimulang magreklamo na sila ay naiiwan sa mga desisyon na parabang nanonood na lamang sila sa mga pangyayari sa pamamagitan ng media habang ang tunay na laro ay nangyayari sa pagitan ng mga superpower. Ang realidad ay masakit ngunit simple. Kapag walang sumasagot sa iyong tawag, nawawalan ng bigat ang iyong boses. Ang sitwasyong ito ay pinalala pa ng paglabas ng bagong estratehiya sa tanggulang pambansa ng Estados Unidos. Ang dokumentong ito, bagamat nakasulat sa diplomatikong lengguwahe, ay malinaw na nagpapababa sa estratehikong prioridad ng Europa. Ang focus ng Amerika ay lumilipat na sa Tsina at sa rehiyon ng Arctic, partikular sa Greenland. Ang mensahe ay direkta. Ang Europa ay hindi na ang sentro ng mundo para sa Amerika at kailangan na ng mga bansang Europeo na pasanin ang sarili nilang seguridad. Ang paglilipat na ito ng atensyon ng Amerika ay nakabase sa lohika ng kapangyarihan at ekonomiya. Ayon sa mga ulat, ang impluwensya ng Europa sa ekonomiya ng mundo ay bumabagsak. Mula sa 26% ng pandaigdigang kabuuang gawa sa loob ng bansa o GDP noong nakalipas na 3 dekada, ngayon ay wala pa ito sa 17%. Sa parehong panahon, ang China ay umangat mula sa mahigit 2% patungo sa halos 16%, habang ang Amerika ay nanatiling matatag sa 24%.
Ang paghina ng Europa at ang paglakas ng Tsina ang nagdidikta sa kilos ng Washington, hindi ang emosyon. Sa ganitong pananaw, ang Russia ay hindi na itinuturing ng Amerika bilang pinakamalalang banta sa kanilang eksistensya, kundi isang problemang dapat solusyonan ng mga Europeo. Ang problema ay, ang Europa ay tila walang kakayahang solusyonan ito ng mag-isa dahil sinunog na nila ang mga tulay ng diplomasya. Ayon nga kay Dmitry Medvedev ng Russia, bagamat nasa pinakamababang antas ang relasyon ng Russia at Amerika, mayroon pa ring pundasyon para mag-usap. Sa Europa, wala na. Walang tiwala, walang channel at walang respeto. Sa gitna ng diplomatikong pagkakahiwalay na ito, lalo pang itinali ng Europa ang sarili nitong mga kamay sa aspeto ng enerhiya. Ang desisyon na tuluyang itigil ang pag-aangkat ng gas mula sa Russia pagsapit ng taong 2027 ay naipasa sa kabila ng matinding pagtutol ng Hungary at Slovakia. 6 na linggo matapos magkabisa ang batas na ito, ang lahat ng gas mula sa Russia, mapapipeline man o likidong natural na gas, ay ipagbabawal. Sa papel, ito ay ipinagmamalaki bilang isang tagumpay na moral, ngunit sa realidad ng ekonomiya at industriya, ito ay isang malaking sugal na maaaring maging sanhi ng deindustrialisasyon ng kontinente. Ang dating kansilyer ng Alemanya na si Gerhard Schröder ay nagbabala na hindi dapat ituring ang Russia bilang isang permanenteng kaaway at kailangan ang pragmatismo. Subalit siya ay inulan ng batikos, partikular na mula sa Estonia, ang pinagmulan ni Kalyas. Muli, ang mga bansa sa Baltic ang nangunguna sa matigas na posisyon, habang ang mga industrial na higante ng Europa ang magbabayad ng mahal na presyo ng enerhiya. Ang internal na sigalot sa loob ng Unyong Europeo ay nagsisimula ng sumabog dahil sa pressure na ito. Ang desisyon ukol sa gas ay hindi na lamang usapin ng moralidad, kundi naging issue na ng soberanya at legalidad. Ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Hungary na si Peter Szijjártó ay nagpahayag na dadalhin ng Budapest ang usapin sa hukuman ng katarungan ng Europa. Ang argumento ng Hungary ay lumampas ang Brussels sa kanilang kapangyarihan nang ipilit ang isang desisyong pang-enerhiya sa pamamagitan ng mga teknikalidad upang maiwasan ang pangangailangan ng nagkakaisang boto. Para sa Hungary, ang seguridad sa enerhiya ay usapin ng pambansang soberanya, hindi isang bagay na maaaring diktahan ng mga burokrata sa Brussels. Ito ay nagbabadya ng mas malalim na bitak sa pagkakaisa ng Europa. Kapag ang mga bansa ay itinulak sa hangganan ng kanilang ekonomikong kakayahan, gagamitin nila ang batas at politika upang bawiin ang kanilang karapatang magdesisyon. Ang ironiya ay habang ang isang panig ay naghahanda ng demanda, ang mga lider sa Hilagang Europa ay pinupuri ang pagbabawal sa gas bilang isang dakilang hakbang. Ngunit ang mga pabrika at mga tahanan ay hindi napapatakbo ng mga papuri. Kapag nawala ang murang enerhiya, ang papalit ay mahal at galing sa malayo, na lalo lamang magpapataas ng halaga ng pamumuhay at magpapabagsak sa kakayahang makipagsabayan ng mga produktong Europeo sa pandaigdigang merkado. Habang nagkakagulo ang Europa sa loob, isang panibagong dagok ang dumating mula sa kanilang pinakamahalagang alyado. Si Mark Rutte, ang bagong kalihim general ng NATO, ay tumayo sa harap ng parlamento ng Europa at binitawan ang isang pahayag na nagpatahimik sa lahat ng nangangarap ng estratehikong autonomiya. Sinabi niya ng diretsahan, hindi kayang ipagtanggol ng Europa ang sarili nito kung wala ang Amerika. Ito ay hindi opinyon ng isang komentarista. Ito ay ang opisyal na pagtatasa ng pinuno ng alyansa militar. Ang pahayag na ito ay isang malamig na buhos ng tubig sa mga ambisyon ng Europa na maging isang independiyenteng puwersa. Ito ay nagpapaalala sa kanila na ang gulugod ng kanilang seguridad ay hindi matatagpuan sa Paris o Berlin, kundi nasa kabilang ibayo ng karagatang Atlantiko. Ang tiyempo ng pahayag ni Rutte ay krusyal. Dumating ito sa panahong si Donald Trump ay nagpapahiwatig ng interes sa Greenland na nagdulot ng pangamba sa alyansa, at sa panahong kakapasa pa lamang ng Europa ng kanilang batas sa pagbabawal ng gas ng Russia. Ang magkakaugnay na pangyayaring ito ay nagpapakita ng isang pattern. Ang Europa ay nagiging mas mahina sa ekonomiya dahil sa sarili nitong mga pulisiya, at dahil dito, lalo itong nagiging depende sa proteksyon ng Amerika. Ang bisyon na inilatag ni Rutte ay isang Europa na nagbabayad, nagpapadala ng gamit at sumusunod, ngunit walang huling salita sa desisyon.
Ipinagdiinan niya na ang anumang pagtatangka na bumuo ng sariling puwersa ng Europa na hiwalay sa NATO ay magdudulot lamang ng kalituhan at, ayon sa kanya, ay ikatutuwa ni Vladimir Putin. Ito ay isang klasikong taktikang retorikal. Ang pagsasarili ay itinutumbas sa pagtulong sa kaaway. Sa madaling salita, ang Europa ay binigyan ng dalawang pagpipilian na parehong mahirap, ang manatiling nakadepende sa Amerika o ang harapin ang Russia ng mag-isa habang walang kakayahan. Hindi dito natapos ang presyur mula kay Rutte. Hinikayat niya ang mga bansang Europeo na huwag maglagay ng limitasyon sa pagbili ng armas para sa Ukraine at huwag maging masyadong mahigpit sa mga kondisyon ng paggasta. Ang kanyang panawagan na maging flexible sa 70 bilyong euro na pautang ay isang pag-amin na kung wala ang tuloy-tuloy na agos ng armas mula sa Amerika at pondo mula sa Europa, hindi makakatagal ang Ukraine. Ngunit ang mas kontrobersyal ay ang kanyang utos na ilabas ng mga bansa ang kanilang mga nakatagong reserba ng mga missile at air defense system. Sinabi niyang may mga bansang nakaupo sa malalaking bunto ng mga kagamitan at dapat itong ibigay sa Ukraine dahil ito ang prioridad. Subalit, ang pahayag na ito ay sumalungat sa realidad sa ibaba. Sa parehong araw, isang general mula sa Alemanya ang nagbabala na maaaring umatake ang Russia sa teritoryo ng NATO sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Dito makikita ang matinding kontradiksyon sa lohika ng alyansa. Kung totoo ang banta na sasalakay ang Russia sa loob ng maikling panahon, ang lohikal na hakbang para sa mga bansang Europeo ay mag-imbak, magpalakas ng depensa at punuin ang mga bodega. Ngunit ang utos ng NATO ay ang kabaligtaran. Ilabas ang natitirang laman ng bodega at ipadala sa labas ng hangganan. Ang ganitong direksyon ay naglalagay sa Europa sa isang mapanganib na posisyon ang maging mahina sa sariling depensa habang pinapasan ang gastos ng isang digmaang naubos na ang kanilang kakayahan. Ang ministro ng tanggulan ng Alemanya na si Boris Pistorius ay napilitang aminin ang mapait na katotohanan. Hindi na makakapagpadala ang Alemanya ng karagdagang Patriot system dahil wala na silang maibibigay habang hinihintay ang mga kapalit. Ang Alemanya, na nagbigay na ng mahigit sa 1/4 ng kanilang sistema, ay umabot na sa hangganan. Ito ang patunay na ang imahinasyon ng mga bansang nakaupo sa malalaking bunton ng armas ay maaaring hindi tugma sa katotohanan ng mga imbentaryo. Ang kaganapang ito ay nagpapakita ng isang malinaw na estratehiya mula sa Washington at NATO. Ang Europa ay dapat maging taga-pondo at taga-supply, habang ang kontrol sa daloy ng suporta at ang malalaking desisyon ay nananatili sa kamay ng Amerika. Ang konsepto ng European Pillar o haliging Europeo sa loob ng NATO ay nananatiling isang magandang pakinggang slogan, ngunit sa praktikal na aplikasyon, ito ay nangangahulugan ng pag-ubos ng sariling gamit para sa interes na itinatakda ng dominanteng alyado. Ang mga bansang Europeo ay naiipit sa gitna ng takot sa Russia at takot sa pag-iisa. Ang takot na ito ay ginagamit upang madaliin ang mga desisyon, ang magbigay ng higit pa, ang gumastos ng mas malaki, at ang huwag magtanong kung bakit sa kabila ng bilyon-bilyong dolyar at ton-toneladang armas ay wala pa ring malinaw na tagumpay na natatanaw. Habang ang Europa ay abala sa pagtatalo tungkol sa mga nauubos na imbakan ng armas at mga batas sa enerhiya, isang mas malalim at mas estratehikong laro ang binabalangkas sa Kyiv at Washington. Isang laro kung saan ang Brussels ay tila hindi imbitado sa mesa ng pagpapasya. Ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine na si Andriy Sybiha ay nagbitaw ng isang deklarasyon na kung susuriing mabuti, ay muling guguhit sa buong legal at politikal na balangkas ng pagtatapos ng digmaan. Ayon kay Sybiha, ang Ukraine ay naghahangad na lumagda sa isang planong pangkapayapaan na may 20 puntos, hindi kasama ang Russia, kundi kasama ang Estados Unidos. Kasunod nito, ang Estados Unidos naman ang lalagda ng isang hiwalay na kasunduan sa Russia. Ang implikasyon ng pahayag na ito ay yanig sa pundasyon ng diplomasya. Ipinapahiwatig nito na walang direktang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia o sa pagitan ng Europa at Russia. Sa halip, ang istruktura ay magiging dalawang magkahiwalay na kasunduang bilateral kung saan ang Estados Unidos ang nagsisilbing sentral na hub o tagapag-ugnay.
Sa ganitong modelo, ang digmaan ay maaaring tumigil sa lupa, ngunit sa aspetong legal at historikal, mananatili itong nakabitin isang frozen conflict o pinalamig na tunggalian. Para sa Europa, ito ay isang bangungot na senaryo. Sila ay itutulak sa gilid sa antas ng paglagda at pagpapasya, ngunit hihilahin pabalik sa gitna pagdating sa pagbabayad ng kahihinatnan. Bakit gugustuhin ng Ukraine ang ganitong komplikadong modelo? Ang sagot ay nasa politika ng kaligtasan. Kung lalagda ng direkta ang Kyiv sa isang kasunduan sa Moscow na naglalaman ng anumang forma ng kompromiso sa teritoryo, ito ay magiging politikal na pagpapatiwakal para kay Volodymyr Zelensky o sinumang lider ng Ukraine. Sasabog ang galit ng publiko sa tanong na, para saan pa ang lahat ng sakripisyo kung magbibigay lang din tayo ng lupa? Ngunit kung ang kasunduan ay sa pagitan ng Ukraine at ng kanilang pangunahing kaalyado na Estados Unidos, maaari itong ibenta sa publiko bilang isang tagumpay ng alyansa at pagtibay ng seguridad sa halip na isang pagsuko sa kaaway. Ito ay isang tulay na psikolohikal upang matawid ang bangin ng realidad sa larangan ng digmaan. Para naman sa Estados Unidos, ang modelong ito ay naglalagay sa kanila sa posisyon ng Supreme Arbiter o kataas-taasang tagahatol. Sila ang magtatakda ng mga hangganan, sila ang magpapasya kung ano ang paglabag, at sila ang may hawak ng susi sa pagpapatupad. Subalit may malaking pagkakaiba ang modelong ito sa sitwasyon sa tangway ng Korea. Sa Korea, ang tigil putukan ay ginagarantiyahan ng pisikal na presensya ng libu-libong sundalong Amerikano sa loob ng 70 taon. Sa kaso ng Ukraine, malabong mangyari ang gayong kalaking deployment ng tropang Amerikano dahil sa panganib ng direktang digmaan sa Russia. Kung gayon, ano ang papalit sa mga sundalo bilang garantiya? Ang sagot, mga parusa o sanctions. Dito pumapasok ang trahedya ng Europa. Ang Estados Unidos ang pipirma. Ang Estados Unidos ang magagarantiya, ngunit ang Europa ang magpapasan ng bigat ng mga parusang ekonomiko na gagamitin bilang sandata upang panatilihing tapat ang Russia. Ang mga parusang ito ay hindi nagsusuot ng uniforme at hindi humahawak ng baril, ngunit ang epekto nito ay ang dahan-dahang pagpiga sa ekonomiya ng parehong Russia at Europa. Kung ang istruktura ng kapayapaan ay nakasandal sa mga parusa at ang Europa ang pangunahing nagpapatupad nito, nangangahulugan ito na ang Europa ay mananatiling nakakulong sa isang ekonomikong digmaan ng walang katapusan, habang ang Washington ay may kalayaang baguhin ang polisiya, depende sa kung sino ang nakaupo sa White House. Ang sitwasyon ay lalo pang naging komplikado nang ilabas ng pahayagang Financial Times ang isang ulat na tila nagkukumpirma sa kinatatakutan ng marami. Ayon sa ulat na may 8 magkakaibang source, ang mga garantiyang pangseguridad na hinihingi ng Ukraine mula sa Amerika ay may kaakibat na kondisyon. Ang pag-urong ng mga puwersa ng Ukraine mula sa Donbas at ang pagtanggap sa isang kasunduang pangkapayapaan na nakabase sa realidad ng teritoryo. Sa madaling salita, lupa kapalit ng seguridad. Bagamat agad itong itinanggi ng White House at tinawag na kasinungalingan sa mundo ng diplomasya, ang pagpapalabas ng ganitong impormasyon sa isang respetadong pahayagan ay hindi aksidente. Ito ay isang trial balloon o pagsubok sa reaksyon ng publiko at mga kasangkot na bansa. Ang mensaheng ipinadadala ng ulat na ito ay malinaw. Ang garantiya ng seguridad ay hindi isang libreng regalo. Ito ay isang tanikala. Ibinibigay ito bilang gantimpala, ngunit bubuksan lamang kung gagawin ng Kyiv ang isang bagay na halos imposible nilang tanggapin sa publiko. Para sa mga lider ng Europa na namuhuna ng bilyon-bilyong euro at isinugal ang kanilang kredibilidad sa pangakong buong teritorial na integridad ng Ukraine, ang balitang ito ay isang malamig na panggising. Ginugol nila ang nakalipas na mga taon sa paghikayat sa kanilang mga mamamayan na maghigpit ng sinturon para sa isang layunin, tapos bigla na lamang mababalitaan na ang layuning iyon ay binabago na sa mga saradong pinto sa Washington. Ang pakiramdam ng pagiging naisantabi ay nagsimula ng magdulot ng lamat sa loob mismo ng NATO. Ang matapang na pahayag ni Mark Rutte na hindi kaya ng Europa na wala ang Amerika ay umani ng batikos hindi mula sa mga kaaway kundi mula sa mga kaibigan. Ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Pransya na si Jean-Noël Barrot ay agad na sumagot na kailangan ng Europa na pasanin ang responsibilidad para sa sarili nitong seguridad at ito ang tunay na diwa ng alyansa.
Isang dating ministro ng Pransya ang tumawag sa pahayag ni Rutte na nakakahiyang sandali, habang ang isang mambabatas sa Espanya ay sarkastikong nagtanong kung si Rutte ba ay kalihim general ng NATO o embahador ng Amerika. Ang tensyon ay hindi lamang sa retorika, may mga seryosong katanungan na lumitaw tungkol sa soberanya ng mga miyembrong bansa. Isang mambabatas mula sa Denmark ang nagtanong ng diretsahan kay Rutte, "Nakipag-usap ka ba kay Donald Trump tungkol sa pagbebenta ng Greenland?" Ang tanong na ito ay nag-ugat sa mga usap-usapan na tinalakay ni Rutte at Trump ang estratehikong isla na teritoryo ng Denmark. Bagamat itinanggi ni Rutte na may negosasyon, ang katotohanang inabot ng mahigit isang linggo bago may naglakas loob na magtanong mula sa Denmark ay nagpapakita ng takot at pag-aalinlangan. Sa isang normal na alyansa ng mga soberanong bansa, ang usapin ng pagbebenta ng teritoryo ng isang miyembro ay dapat na sinalubong ng agaran at matinding protesta. Ang katahimikan at pagbagal ng reaksyon ay sintomas ng isang Europa na natatakot na galitin ang Washington kahit na ang nakataya ay ang sarili nilang lupa. Habang nagaganap ang lahat ng ito, ang Russia ay nagmamasid at nagkakalkula. Para sa Moscow, ang modelong iminumungkahi ng Ukraine at Amerika, ang dalawang kasunduang bilateral, ay hindi perpekto dahil hindi nito binibigyan ang Russia ng legal na pagkilala sa kanilang mga sinakop na teritoryo. Gayunpaman, nakikita nila ang bentahe ng isang frozen conflict. Kung ang digmaan ay hihinto ngunit hindi matatapos sa papel, mananatili itong tinik sa lalamunan ng Europa. Ang Europa ay mapipilitang magpatuloy sa pagpopondo sa isang Ukraine na wasak ang infrastruktura habang sinusubukan itong iangat sa pamantayan ng Unyong Europeo. Sa kabilang banda, ang mga parusang ipinapataw ng Europa sa Russia ay patuloy na magpapahirap sa industriya ng Europa dahil sa taas ng presyo ng enerhiya. Ito ay isang digmaan ng atrisyon kung saan ang talo ay hindi ang may pinakamaraming tangke, kundi ang may pinakamahinang estratehikong posisyon sa ekonomiya. Ang pagpasok ng Ukraine sa Unyong Europeo ay isa pang komplikadong aspeto. Si Zelensky ay humihiling ng tiyak na petsa ng pagsali. Ngunit kung ang Ukraine ay papasok sa Unyong Europeo habang may nakabiting hindi resolbadong tunggalian sa Russia, dadalhin nila ang panganib na iyon sa loob ng Unyon. Handa ba ang mga botante sa Pransya, Alemanya at Netherlands na tanggapin ang bilyon-bilyong gastos ng rekonstruksyon at ang panganib ng digmaan bilang kapalit ng pagpapalawak ng Unyon? Ang taong 2026 at 2027 ay magiging panahon ng matinding debate sa loob ng Europa. Handa ba talaga silang lunukin ang Ukraine o ang mga pangako ay mananatiling pangako habang ang realidad ay nagdidikta ng ibang direksyon? Sa huli, ang buong senaryo ay bumabagsak sa isang simpleng katotohanan. Ang Europa ay naging biktima ng sarili nitong kawalan ng estratehikong pagpaplano. Pinutol nila ang ugnayan sa Russia bago pa man sila magkaroon ng sapat na alternatibong enerhiya. Inubos nila ang kanilang mga armas bago pa man sila magkaroon ng kakayahang palitan ang mga ito ng mabilis. At inilagay nila ang lahat ng kanilang tiwala sa isang alyansa kung saan ang kanilang boses ay pangalawa lamang sa interes ng Amerika. Ang aral dito para sa mga bansa sa Asya at sa buong mundo ay malinaw at matalas. Sa laro ng mga higante, ang moral na tagumpay ay madalas na nagiging estratehikong pagkatalo kung hindi ito sasabayan ng pragmatismo. Ang kaligtasan ng isang bansa o rehiyon ay hindi maaaring iasa ng buo sa garantiya ng iba, gaano man ito kalakas. Ang tunay na autonomiya ay nangangailangan ng kakayahang makipag-usap sa lahat ng panig, magpanatili ng sariling kapasidad sa depensa, at higit sa lahat, ang kakayahang magdesisyon base sa sariling interes at hindi dahil sa dikta ng takot o presyur. Ang Europa ngayon ay nakatayo sa isang sangang daan. Sa isang banda ay ang landas ng permanenteng pagdepende, kung saan sila ay magiging masaganang tagapondo ngunit walang kapangyarihan. Sa kabilang banda ay ang masakit at mahirap na landas ng muling pagbuo ng sariling lakas at pagbubukas ng sariling mga linya ng diplomasya kahit na ito ay labag sa kagustuhan ng kanilang mga alyado. Ang tanong na naiiwan sa hangin, mayroon pa bang sapat na oras at lakas ang Europa upang piliin ang ikalawang landas o ang kasaysayan ay naisulat na sa pamamagitan ng mga kasunduang niluluto ngayon sa Washington at Kiev? Sa geopolitika, ang hindi umuupo sa mesa ay kadalasang nasa menu. At sa kasalukuyang takbo ng mga pangyayari, mukhang alam na natin kung sino ang kakain at kung sino ang kakainin.